Hello mga boss, this is Boss Rod. Ano nga ba yung tutorial hell? So yung tutorial hell is basically is one of the notorious problem na na-encounter ng mga beginners or ng mga career shifter na nag-aaral ng programming. So yung tutorial hell mga boss is something na parang palagi na lang kayo nanonood ng tutorial nang wala naman kayo nabibuild na project. And then also, isa sa mga problema, no, ang dami nyo na napanood na tutorial. Pero pagka magbi-build na kayo ng sarili nyo from scratch, no, nahihirapan na kayo. Kailangan may pina-follow na kayo na instruction or video or kung ano-ano pa bago nyo ma-build yung project na yung from scratch. So, pag-usapan muna natin ano ba yung mga reason bakit nagkakaroon ng ganito. So, the first common reason bakit nagkakaroon ng tutorial hell is because pina-follow nyo lang yung tutorial. Hindi nyo siya tinatry i-understand bakit ba ginawa ng ganito, bakit ba ganun yung ginawa, bakit ba yung tutorial na to, bakit ba yung ganitong implementation, ganito ginawa, no? Parang nangyayari is pinapalo nyo lang siya ng pinapalo na parang copy and paste and so on. So, next reason is being perfectionist, no? So, hindi ba natin aminin, no? Pero, what I observe, kaya nagkakaroon ng mga tutorial is because they are actually trying to find something that is best practice and this is the right thing, no? Parang ayun yung agad yung tina-target nila. So, next is, takot kayo magkamali. It's because, no, pagka nanonood kayong tutorial is, gusto niya nasa tama na agad kayo, no? Parang, asan ba yung tama? Asan ba yung, ito ba yung tamang gawin talaga? Ano ba yung dapat magandang aralin? Ano ba yung dapat na ganito, ganyan? Ganito, ganyan. Ang dami yung mga question na ganon, na which, nagre-result yan into tutorial hell. So ano pa? Tutorial addiction, na tipong, parang ang nangyayari sa'yo is, pagka natapos mo ng isang tutorial, lilipat ka na mga isang tutorial. Pagkatapos mo ng isang tutorial, lilipat ka na naman yung tutorial. Na tipong parang ang tingin mo sa tutorial is progress mo. No? Na tipong, okay, natapos ko na yung 20 tutorial na yan. Okay na ako dyan, goods na ako dyan. Natapos ko na to, goods na ako dyan. Parang ang nangyayari, ang basihan mo ng progress mo is yung napanood mo na tutorial. Hindi yung nagawa mo na system or yung nagawa mo na application based on that tutorial. So ano nga ba yung solution sa pwede natin gawin to solve this tutorial hell problem mga boss? No? So number one is active coding, no? Wag lang kayo manood ng tutorial, no, na tipong parang pina-follow nyo lang siya na copy and paste and so on and so on. You should have a more percentage na nagko-code kayo than nanonood lang kayo. And then try to take note or something na engage yung sarili nyo. I-pause nyo yung video, try to understand, no, bakit niya ginawa to, bakit niya ginawa to. So always do coding, no, pagka nanonood kayo ng tutorial. So next is build a project. Very obvious yan. Building a project, dyan kayo mismo matututo mga boss. Always build from scratch, no? Kasi, natipong, try nyo yung sarili nyo na build kayo ng project from scratch nang hindi kayo nanonood ng tutorial. Pwede naman kayo mag-search ng Google, mas okay pa nga yung nagsa-search kayo kesa sa nanonood kayo ng tutorial Pero, it's up to you, di ba? Kasi may mga tao talagang nanonood ng tutorial na nag-mix, no? Ako kasi parang medyo mix ako, pero dati more on tutorial din naman ako, ganito ganyan. Pero the good thing with me is, kinukode ko talaga siya and tinatry ko talaga siyang i-understand kasi nga medyo mahina ako sa English before. So last but not the least, I think is you need to embrace yung mistake or yung struggle na na-experience nyo pagka nagko-code kayo. Huwag kayo matakot huwag kayo matakot magkamali. Mas better kung tinatry nyo siyang sirain. Sa akin, ganun yung idea ko Na tipong, pagka may pina-follow akong tutorial, tinatry ko siyang sirain or tinatry ko siyang i-reinvent na tipong, bakit kaya niya ginawa to? And then pagka nagka-error ako, may kita ko na, kaya niya pala ginawa yun kasi nga nagkaka-error ng ganito. So parang, in that case, mas naiintindihan ko na kung bakit niya ginawa yun dun sa tutorial. So you need to understand bakit ginagawa ng mga speaker, ng mga YouTuber na pina-follow nyo, bakit nila ginawa yun? So, huwag kayo matakot magkamali. Okay? Build, break. Puro ganun lang. Hindi nyo mamamalayan is marami na kayo natututunan. So, yun lang. Sana may natutunan kayo sa video nito.